Naisip niyo na po ba na ang isang bagay na natural at pribado tulad ng self-pleasure o pagbibigay kasiyahan sa sarili ay maaaring magdulot ng panganib, lalo na habang tayo ay tumatanda? Ito ay isang paksa na madalas ay hindi na pag-uusapan, isang personal na bagay na bihirang talakayin kahit sa ating mga pinakamalapit na kaibigan o doktor. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang karaniwang pagkakamali sa gawaing ito na maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan para sa mga kababaihang lampas? Sa anyos. Maaaring nakakabahala ito. Pakinggan, ngunit hindi ko layunin na takutin kayo. Ang layunin ko ay bigyan kayo ng kaalaman na bihirang ibahagi upang liwanagin ang isang paksang karapat-dapat nating pagtuunan ng pansin at para masigurado na ang inyong paglalakbay tungo sa pagtuklas sa sarili at kasiyahan ay mananatiling ligtas, malusog at kasiyasya sa mga darating pang taon. Ako po si Dr. Amila De La Paz at sa loob ng mahigit 25 taon bilang isang gynecologist na dalubhasa sa geriatric care dito sa Metro Manila, nagkaroon ako ng pribilehiyong makausap ang libu-libong kababaihan, pakinggan ang kanilang mga kwento at gabayan sila sa maganda at komplikadong yugto ng buhay. Nakasama ko sila sa kanilang mga tagumpay, tinulungan sa mga problema at iwinasto ang napakaraming maling akala. Isa sa mga pinakamatibay at mapanganib na maling akala ay ang paniniwalang ang kasiyahan at sexualidad ay may expiration date. Ito po ay walang katotohanan. Ang inyong katawan, pagnanasa at karapatan sa kasiyahan ay panghabang buhay. Gayunpaman, ang paraan natin ng pagharap sa kasiyahang iyon ay dapat umangkop at magbago tulad ng ating mga katawan. Ang pagkakamaling paulit-ulit kong nakikita na siyang nagdadala sa mga kababaihan sa aking klinika na may pagkalito sakit at minsan ay malubhang impeksyon ay hindi tungkol sa mismong gawain, kundi sa isang fundamental na hindi pagkakaunawa sa ating nagbabagong pisyolohiya. Ito ay ang tahimik na pag-aakala na kung ano ang epektibo para sa atin noong tayo'y 30 o 40 anyos, ay ganoon pa rin ka-epektibo sa edad na 65 o 75. Ang kapabayaang ito, ang simpleng kakulangan ng bagong impormasyon ang pinakamapanganib na pagkakamali sa lahat. Ngayong babaguhin natin iyan, tatalakayin natin kung bakit hindi na sapat ang mga lumang paraan, ang kahalagahan ng lubrication at ang ligtas na pagtuklas ng kasiyahan sa isang katawan na nagdala sa inyo sa buong buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pinsala. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng isang mas malalim, mas masaya, at mas may kumpiyansang relasyon sa inyong sarili. Ang una at pinakamahalagang bahagi na dapat nating talakayin ay ang malaking pagbabago sa ating vaginal at vulvar tissues pagkatapos ng menopause. Ito ay isang usapan na kailangang gawin ng hayagan at walang hiya. Para sa marami sa atin ang nakasanayang paraan ng self-pleasure ay maaaring gamit lamang ang kamay, marahil may kaunting laway bilang pampadulas o umaasa sa natural na pamamasa ng ating katawan noong tayo ay mas bata pa, kung kailan sagana ang estrogen, madalas ay sapat na ito. Ang ating katawan ay gumagawa ng sapat na natural na lubrication at ang mga pader ng ari ay makapal na babanat at matibay tulad ng isang hardin na laging dinidiligan. Ngunit pagkatapos ng menopause, malaki ang ipinagbago ng sitwasyon. Ang malaking pagbaba ng estrogen ay nagdudulot ng kondisyon na tinatawag na Genitourinary Syndrome of Menopause o GSM. Isipin ninyo na ang hardin na iyon ay nakakaranas ng matinding tagtuyot. Ang mga tissue ng vulva at ari ay nagiging mas manipis, mas marupok, at mas tuyo. Nawawala ang kanilang pagkaelastiko at nababawasan ang daloy ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit ang lumang paraan ay hindi lang kulang. Ito ay aktibong mapanganib. Ang paggamit ng laway na pinaniniwalaan ng maraming babae na isang hindi nakakapinsalang natural na lubricant ay isang malaking bahagi ng problema.
Ang laway ay hindi idinisenyo para sa maselang kapaligiran ng ari. Naglalaman ito ng mga digestive enzyme na maaaring sirain ang marupok na tissue na nagdudulot ng maliliit na sugat, micro-tears at iritasyon. Mabilis din itong matuyo na lalong nagpapataas ng friction at discomfort. Bukod dito, ang bakterya mula sa inyong bibig ay lubos na naiiba sa bakterya na nagpapanatili ng malusog at acidic na pH ng inyong ari. Ang pagpasok ng oral bacteria ay maaaring makasira sa maselang balanse na ito na nagiging daan para sa paulit-ulit na yeast infections, bacterial vaginosis, o masakit na urinary tract infections, UTIs. Isipin niyo na sumusubok kayong gumawa ng apoy gamit ang basang kahoy. Makakakuha kayo ng maraming usok at pagkabigo ngunit walang apoy. Ganyan ang nangyayari kapag gumagamit ng friction sa tuyo at maselang mga tissue. Ang paghahanap ng kasiyahan ay nagiging sanhi ng sakit at posibleng impeksyon. Ito ay hindi isang personal na pagkukulang. Ito ay isang biological na katotohanan. Hindi maaring baliwalain ang kahalagahan ng pagkilala sa pagbabagong ito. Ito ang pundasyon ng ligtas at kasiyasiyang intimacy maging sa isang partner o sa sarili. Ito ay tungkol sa paggalang sa katawan na mayroon kayo ngayon, hindi sa katawan na mayroon kayo ilang dekada na ang nakalipas. Ang solusyon ay simple at revolusyonaryo, yakapin ang mundo ng mga dekalidad at body-safe na lubricant. Hindi ito isang opsyonal na accessory. Para sa mga kababaihang lampas 60, ito ay isang ganap na pangangailangan. Kapag pumasok kayo sa isang botika, tulad ng Mercury Drug o Watsons, o tumingin online, maaaring nakakalito ang mga pagpipilian, kaya't himayin natin ito. Mayroon kayong tatlong pangunahing pagpipilian: water-based, silicone-based, at oil-based. Para sa karamihan ng kababaihan at para sa pangkalahatang paggamit, gamit ang kamay o mga laruan, inirerekomenda kong magsimula sa isang dekalidad na water-based lubricant. Hanapin ang isa na walang glycerin at parabens. Ang glycerin ay maaaring maging asukal sa loob ng ari na maaaring maging pagkain ng yeast at magdulot ng impeksyon, isang partikular na alalahanin kung kayo ay may diabetes o madaling magkaroon nito. Ang parabens ay mga preservative na iniuugnay ng ilang pag-aaral sa hormonal disruption, kaya mas mabuting iwasan ang mga ito. Ang isang mahusay na water-based lubricant ay nagbibigay ng magandang pagkadulas, natural sa pakiramdam, at mahalaga, napakadaling linisin, gamit lamang ang tubig. Ang silicone-based lubricants ay isa ring mahusay na option. Ang mga ito ay napakatagal gamitin at nagbibigay ng malasutla at makinis na pagkadulas na hindi laging kayang ibigay ng mga water-based formula. Ang kaunting dami nito ay sapat na. Perpekto ito para sa mga kababaihan na nakakaranas ng mas matinding panunuyo o para sa mas mahabang sesyon. Ang mahalagang tandaan sa silicone lubricants ay hindi dapat gamitin ang mga ito kasabay ng silicone toys dahil maaaring masira ng lubricant ang materyal ng laruan sa paglipas ng panahon. Sa wakas, meron tayong oil-based lubricants. Maaaring kabilang dito ang mga natural na langis tulad ng coconut o almond oil o mga komersyal na produkto. Bagamat nakakatulong ito sa pagmo-moisturize, mayroon itong dalawang mahalagang paalala. Una, maaaring masira ng langis ang latex, kaya hindi ito ligtas gamitin kasabay ng latex condoms. Pangalawa, maaaring mahirap itong hugasan mula sa ari na posibleng magkulong ng bakterya at baguhin ang pH na maaaring humantong sa impeksyon. Dahil dito, karaniwan kong pinapayuhan ang aking mga postmenopausal na pasyente na manatili sa water o silicone formulas para sa internal na paggamit. Ang susi ay maging mapagbigay. Huwag kayong mahiya sa paggamit nito. Ilagay ito hindi lamang sa bukana ng ari, kundi sa buong vulva kasama ang clitoris at labia. Ang simpleng gawaing ito ay nagbabago ng karanasan mula sa posibleng friction at sakit tungo sa isang makinis, walang hirap at mas matinding kasiyahan.
Ito ay isang maliit na pagbabago na nagdudulot ng malaking pagkakaiba. Ngayon, lumipat tayo sa ating ikalawang punto na direktang kasunod ng una, ang mga kagamitan na ating ginagamit para sa kasiyahan. Maraming kababaihan, lalo na ang mga lumaki sa panahon kung kailan bawal ang mga sex toy, ay maaaring sumubok ng mga gamit sa bahay para sa self-stimulation. Ang hawakan ng suklay isang gulay, tulad ng pipino, o marahil isang handheld shower massager. Bagamat madiskarte ang gawaing ito, lalo na para sa isang babaeng lampas siksik, ay puno ng panganib. Ang problema sa mga improvised na laruan na ito ay hindi sila idinisenyo para sa panloob na paggamit. Kunin natin bilang halimbawa ang isang vibrating back massager mula sa isang tindahan tulad ng SM Department Store. Ang ibabaw nito ay maaaring mukhang makinis, ngunit madalas itong gawa sa mga porous na plastic tulad ng PVC o mga materyales na parang jelly na maaaring maglaman ng phthalates. Ang phthalates ay mga kemikal na ginagamit upang palambutin ang plastic at iniuugnay ang mga ito sa hormonal disruption. Ang mga porous na materyales na ito ay maaari ring pamugaran ng bakterya na imposibleng malinis na lumilikha ng lugar para sa impeksyon sa bawat paggamit. Higit pa rito, ang kanilang hugis ay maaaring mapanganib. Ang isang bagay na walang flared base o malapad na dulo na idinisenyo para hindi ito mawala sa loob ng katawan ay nagdudulot ng tunay na panganib na mapunta sa emergency room, isang sitwasyon na sa kasamaang palad ay nakita ko na sa aking praktika. Ang pagpunta sa ER sa isang lugar tulad ng St. Luke's Medical Center ay tiyak na hindi ang climax na hinahanap ng sinuman. Hindi maaaring maliitin ang kahalagahan ng paggamit ng mga materyales na ligtas sa katawan. Ang inyong vaginal at vulvar tissues na numipis na dahil sa edad ay mas madaling mairita at masugatan. Ang pagpasok ng isang bagay na may magaspang na ibabaw, hindi ligtas na chemical o nakakulong na bakterya ay naghahanap ng problema. Maaari itong humantong sa vaginitis, pelvic inflammatory disease o malubhang allergic reactions. Isipin niyo ito sa ganitong paraan, hindi kayo maghahain ng pagkain sa isang maruming plato. Kaya bakit ninyo ipapasok ang isang bagay na hindi malinis sa isa sa mga pinakasensitibo at absorbent na bahagi ng inyong katawan? Ang pamumuhunan sa isang wasto at body-safe na sex toy ay isang pamumuhunan sa inyong kalusugan, kaligtasan at kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagtrato sa inyong katawan ng may paggalang at pangangalaga na nararapat dito. Nagpapahiwatig ito ng pagbabago mula sa isang kaisipan ng kahihiyan o paglilihim tungo sa isang may kumpiyansa at may kaalamang pangangalaga sa sarili. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa inyong sexual health sa isang responsable at masayang paraan. Ang solusyon dito ay ang mamuhunan sa mga laruan na gawa sa non-porous at medical grade na mga materyales. Ang pinakamataas na pamantayan ay 100% medical grade silicone. Ito ay hypoallergenic non-porous. Ibig sabihin, hindi ito pamumugaran ng bakterya, madaling linisin at nananatili ang temperatura nito kung gusto nyo ng mainit o malamig na sensasyon. Ang salamin at non-porous na bato tulad ng marmol ay mahusay din at body-safe na mga pagpipilian. Kapag namimili ng vibrator o dildo partikular na hanapin ang mga materyales na ito, ang mga kilalang brand ay laging malinaw na inililista ang kanilang mga materyales. Halimbawa, ang isang simple at ergonomically designed na external vibrator ay isang magandang panimula na hindi nakakatakot. Nakatuon ito sa clitoral stimulation na siyang pangunahing pinagmumulan ng orgasm para sa karamihan ng kababaihan nang hindi nangangailangan ng pagpasok. Kapag bumili kayo ng laruan, hindi negosyable ang tamang pangangalaga. Pagkatapos ng bawat paggamit, dapat itong linising mabuti. Ang pinakamahusay na paraan ay ang paggamit ng maligamgam na tubig at isang banayad, walang pabangong sabon.
Iwasan ng matatapang na antibacterial na sabon o sabong panlaba dahil maaari itong mag-iwan ng residue na nakakairita sa inyong balat at maaari ring makasira sa material ng laruan. Maraming kumpanya rin ang nagbebenta ng mga espesyal na panlinis ng laruan na isang magandang option. Pagkatapos hugasan, hayaan itong matuyo ng tuluyan bago itago sa isang malinis at tuyong lugar. Mas mabuti kung sa sarili nitong supot o hiwalay na lalagyan upang maiwasan ang alikabok. Tandaan ang patakaran tungkol sa silicone lubricant at silicone toys. Hindi sila magkasundo. Laging gumamit ng water-based lubricant sa inyong silicone toys upang mapanatili ang kanilang integridad at matiyak na tatagal sila ng maraming taon. Ang paglipat mula sa isang pansamantalang bagay tungo sa isang sadyang ginawa at body-safe na kagamitan ay isang malalim na gawa ng pagmamahal sa sarili. Sinasabi nito, ang aking kasiyahan ay mahalaga at ang aking kalusugan ay pinakamahalaga. Ang ating huling punto ay marahil ang pinakamaselan at personal, ang kahalagahan ng pakikinig sa inyong katawan at pag-unawa sa bagong lengguwahe nito. Noong tayo ay bata pa, ang ating katawan ay mas mapagpatawad. Kaya nating tiisin ang bahagyang discomfort, mabilis ang ating pagka-arouse at ang ating mga orgasm ay parang isang predictable na destinasyon. Ang lumang paraan ay madalas na goal-oriented na katuon sa pag-abot sa tuktok na yon. Ngunit pagkatapos ng 60, ang ating katawan ay humihingi ng ibang uri ng atensyon. Humihingi ito ng pasensya ng kuryosidad at ng isang mas banayad at mapanuklas na paraan. Ang problema sa pagpapanatili ng isang goal-oriented na kaisipan ay maaari itong lumikha ng isang siklo ng pagkabigo at pagkabalisa. Halimbawa, maaring mas matagal ma-arouse, maaring mangailangan ito ng mas direkta at matagal na stimulasyon. Ang matinding orgasm noong kayo'y 30 anyos ay maaring mapalitan ng ibang uri ng kasiyahan, marahil isang mas malawak, pangkatawang init o isang serye ng mas maliliit at mas banayad na alon. Kung nakatuon lamang kayo sa paggaya ng eksaktong sensasyon ng nakaraan, maaring isipin ninyo na ang inyong katawan ay sira o hindi na kayang makaramdam ng kasiyahan. Ito po ay malayo sa katotohanan. Ang kahalagahan ng pagbabago ng inyong pananaw mula sa isang destinasyon tungo sa isang paglalakbay ay nagpapabago sa inyong sexual well-being. Ito ay tungkol sa muling pagbibigay kahulugan kung ano ang kasiyahan para sa inyo ngayon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kagalakan sa buong proseso, ang pakiramdam ng isang dekalidad na lubrikant, ang banayad na ugong ng isang vibrator, ang pagtuklas ng iba't ibang uri ng haplos sa iba't ibang bahagi ng inyong katawan. Ang inyong balat sa buong katawan ay naging mas sensitibo sa pagtanda. Ang mga lugar na maaaring hindi nyo pinapansin noon, ang batok ang loob ng pulso, ang likod ng mga tuhod, ay maaaring maging nakakagulat na mapagkukunan ng erotikong sensasyon. Inaanyayahan kayo ng bagong yugto ng buhay na ito na maging isang mag-aaral muli ng inyong sariling katawan na tuklasin ang bago nitong mapa ng may bukas na isipan. Ang maingat na paraang ito ay hindi lamang nagpapahusay ng kasiyahan, kundi nagsisilbi ring isang mahalagang tungkulin sa kalusugan. Kapag kayo ay tunay na present at nagbibigay pansin, mas malamang na mapansin ninyo ang mga pagbabago sa inyong katawan. Maaari kayong makatuklas ng isang bagong masakit na bahagi na kailangang suriin o mapansin ang pagbabago sa discharge. Ang intimate self-awareness na ito ay isang makapangyarihang tool para sa preventative health. Ginagawa nitong isang holistic na pagsasanay ng self-care, ang self-pleasure. Ang solusyon ay ang paglinang ng isang kasanayan ng mindful masturbation. Hindi ito kasing komplikado ng tunog nito. Nangangahulugan lamang ito ng pagdahan-dahan at pagbibigay ng buong atensyon sa mga pisikal na sensasyon sa inyong katawan nang walang paghuhusga.
Maglaan ng dedikadong oras kung saan hindi kayo magmamadali o maiistorbo. Lumikha ng isang komportable at nakaka-relax na kapaligiran. Maaaring mga hulugan yon ng malabong ilaw paborito ninyong musika o malinis na sapin sa kama. Magsimula sa pamamagitan ng paghaplos sa inyong katawan sa isang hindi sexual na paraan. Pansinin ang temperatura ng inyong balat, ang texture ng inyong mga daliri. Maglagay ng sapat na lubricant at mag-explore. Tingnan kung ano ang masarap sa pakiramdam ngayon sa sandaling ito. Kalimutan ang anumang mga inaasahan kung ano ang dapat mangyari. Marahil ngayon, ang kasiyahan ay ang simpleng pagkadulas sa inyong mga hita. Marahil, ito ay ang nakatutok na vibration sa inyong clitoris. O marahil, ito ay isang kombinasyon ng maraming bagay. Kung ang inyong isip ay lumipad sa listahan ng bibilhin sa palengke o pag-aalala sa inyong mga apo, dahan-dahan itong ibalik sa mga pisikal na sensasyon. Mayroon akong isang pasyente, isang 72 anyos na babae mula sa Cebu na nagngangalang Aling Carmen na kumbinsido na hindi na niya kayang mag-orgasm. Masyado siyang nakatuon sa pagkabigo na ito, kaya't ang self-pleasure ay naging sanhi ng matinding stress. Hinikayat ko siyang kalimutan muna ang orgasm sa loob ng 1 buwan. Ang tanging takdang aralinin niya ay gumugol ng 15 minuto 3 beses sa 1 linggo para lamang tuklasin kung ano ang masarap sa pakiramdam. Bumalik siya pagkatapos ng 1 buwan na may maningning na ngiti. Hindi po ako nagkaroon ng malakas na orgasm, sabi niya, pero natuklasan ko ang maraming iba pang maliliit na kasiyahan na hindi ko alam noon. At alam niyo po ba kagabi, noong hindi ko man lang sinusubukan isang banayad na orgasm, ang bigla na lang nangyari. Ang kwento ni Aling Carmen ay magandang naglalarawan ng kapangyarihan ng pagbitaw sa mga inaasahan at pagyakap sa paglalakbay. Ito ang pinakahuling gawa ng pagmamahal sa sarili. Habang tinatapos natin ang ating talakayan, balikan natin sandali ang ating mga napag-usapan. Nagsimula tayo sa pagtuklas sa pinakamapanganib, ngunit hindi napapansing pagkakamali na ginagawa ng mga kababaihang lampas sa kanilang mga pribadong sandali ang pag-aakala na ang mga pamamaraan at kaalaman noong ating kabataan ay sapat na para sa ating katawan ngayon. Binuwag natin ang mitolohiyang ito sa pamamagitan ng pagbibigay liwanag sa 3 kritikal na pagbabago sa ating pagharap sa self-pleasure. Una, kinilala natin ang malalim na pisyolohikal na pagbabago ng menopause at natanto na ang dekalidad at body-safe na lubricant ay hindi na option, kundi isang ganap na pangangailangan para maiwasan ang sakit at impeksyon. Pangalawa, tinalakay natin ang mga nakatagong panganib ng paggamit ng mga gamit sa bahay at itinatag ang kahalagahan ng pamumuhunan sa mga kagamitang gawa sa medical-grade, non-porous na materyales tulad ng silicone bilang isang gawa ng pangangalaga sa kalusugan at paggalang sa sarili. At panghuli, kinalugad natin ang maganda at kinakailangang ebolusyon mula sa isang goal-oriented na kaisipan tungo sa isang maingat, mapagpasensya at mausisang paglalakbay ng muling pagtuklas, pag-aaral na pakinggan ang bagong wika ng ating mga katawan at paghahanap ng kasiyahan sa buong proseso, hindi lamang sa destinasyon. Ang huling payo ko sa inyo ay ito: bigyan ninyo ang inyong sarili ng pahintulot. Pahintulot na maging isang sexual na nilalang sa bawat edad. Pahintulot na maging mausisa. Pahintulot na unahin ang inyong kasiyahan at kaligtasan. Pahintulot na mamuhunan sa inyong kapakanan, maging ito man ay isang bote ng dekalidad na lubricant o isang magandang disenyong vibrator. Ang inyong kalusugan at kaligayahan ay sulit. Isang mahalagang aral na matututunan natin dito ay ang pagmamahal sa sarili ay hindi isang pakiramdam lamang. Ito ay isang aktibong gawain. Makikita ito sa mga desisyon na ginagawa natin araw-araw upang alagaan, protektahan at parangalan ang kahangahangang katawan na nagdala sa atin sa buong buhay. Ang pangangalaga sa inyong sexual na kalusugan
ay isang mahalagang bahagi ng gawaing iyon. Hinihimok ko kayong gumawa ng isang maliit na hakbang ngayon. Marahil ito ay ang pagsasaliksik tungkol sa isang mahusay na lubrikant, pagtingin sa isang mapagkakatiwalaang website ng mga laruan, o simpleng paglalaan ng oras upang kumonekta sa inyong katawan na may bagong pakiramdam ng kuryosidad at pagmamahal. Taos-puso akong umaasa na nahanap ninyo na mahalaga ang talakayang ito. Kung oo, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi ng artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid, o mahal sa buhay na maaring makinabang sa impormasyong ito. Basagin natin ang katahimikan at bigyan ng kapangyarihan ang isa't isa. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang inyong pinakamalaking natutunan o anumang mga katanungan na maaaring mayroon pa kayo. At panghuli, siguraduhing mag-subscribe para sa mas maraming gabay na batay sa ebidensya at may malasakit sa pamumuhay ng inyong pinakamalusog at pinakamasiglang buhay sa anumang edad.